Ayun nga. Guess Ayan. na yan. Hi, welcome to another episode of Guttural Podcast. Guttural. Yeah! And now I'm joined by XP Perez. Again. So XP, anong maganda pag-usapan ngayon? May binanggit ka tungkol sa AI art? AI, no? Wild nun, no? Scripted na. Ha? yung kwento mo yung kanina mo pinag-uusapan. Yung may nakita kasi yung post tapos AI art na curated by AI creators. Putang ina. Wala na silbi nun. Kaya nga Pero Interesting siya, makita. Pero, so anong opinion mo sa AI art? Nandyan ba siya to stay? Or baka parang fad lang ba siya? Parang NFT? Ano yung opinion mo? Hindi siya parang NFT. Kasi may maganda yung technology niya nakakatulong siya Hindi siya parang isa na yung isa kasi NFT, money parang yung purpose niya. Money based talaga siya. Ito naging tool siya. Most of the artist na feeling ko gumagamit na nito Hindi na siya basta parang trend lang ngayon. Mag-evolve pa siya feeling ko Magandang tool siya for artists pero yung tulad nga nung nirereklamo ng iba baka lalo na siguro kung digital artist ka na in the first place. Sa graphics design ka. Diba? Tapos madadamage yung nila. Anong opinion mo? The feeling ko hindi kasi may nakausap ako tungkol dyan Sila sa sa agency nila. Halos lahat sila ginagamit nila yung anong website yun? Midjourney o DALL-E yung ganun. Ginagamit nila sa agency para kasi nako-correct naman ay parang may mga kailangan pa rin ng human intervention sa huli. Parang nakikita na, pwede pala gawin to. Pwede pala kulay to, ganyan. Pwede pala yung composition nila ganyan, maganda rin. Kumbaga parang guide na siya na maganda Oo nga. Di ba parang dati yung photography? Kala nila ng mga portrait artists mawala rin yan dati. Hindi nag-stay siya, nag-evolve rin siya Nag-evolve siya into parang may mga realistic pa rin pero parang nag-evolve siya into parang may surreal aspect na hindi kaya gawin ng photograph, di ba? Nag-evolve in a way yung painting dahil doon. Oo nga, parang So sa tingin, yun nga, yun yung next question ko. Ano sa tingin mo yung magiging impact niya sa ating mga nag-work sa traditional medium ng painting, di ba? May effect kaya yun sa atin? Malaki, kasi gagamit. Imposible hindi na ginagamit nga yun Di ba, alam mo yun? Parang pwede ka nang kunyari tawag dun na may mental block, nagkakaroon ng art block. Doon ka na pwede kang kumuha rin ng ng mga references mo mukha naman totoo iba di ba alam mo pag nakita mo mukha talagang totoo. I mean yung kung titingnan mo sa mga kahit meme nga lang na pinoproduce ng AI, mukha siyang painting din yung composition, yung kulay, lahat tama na Kaya nga. Wala na. Tsaka tulad nga nung nabanggit mo na yung lumabas yung medium of photography, di ba? Nag-evolve yung art. Maliban sa hindi naman niya na-affect yung realism. Parang mas dun bumunga yung abstract art yung abstractions. Kasi nga, ano ba yung purpose dati ng artist to document? Di ba? Tapos nung nagkaroon na ng photography, yung camera na yung nag-take on role ng role ng documentation. Na iba yung role ng artist. So, sa tingin ko, yung AI art, may malalabas rin siya na bago. Dahil nandyan na yung AI art, parang kaya na natin gawin yung kahit anong surreal na, di ba? Doon siya magaling galing yung mga ganong scenario na so parang mas a-abstract pa ba yung art? Or mas baka ma-prioritize yung Naiya tuloy ako. Naiya magsalita dito na yung misis ko. Hi ka muna, Sarah. Hi ka. Hi. Say hi. Gagi, nakatulog ko na. Nakatulog ka na pala So, baka ma-prioritize yung actual hinuhope ko lang to para sa akin. Baka ma-prioritize yung kasi pag AI, wala kang physical copy ng art. Oo. Screen siya, di ba? Pero maganda, magaling. Oo.
baka ma-prioritize yung yung parang actually owning the art. Yung textures. Kasi yung hindi pa nagagawa ng AI so far, yung di ba? Ano ba hindi nila nagagawa? Installation arts. Mga ganon. Baka mas yan, di ba? Conceptual. Hindi mo conceptual artist, pero with AI art, tapos in terms sa inyo, ang tawag ba? Visual artist ba tawag? Ayun. I guess kasi parang nature ng tao to be competitive. Yung parang, ay, nakita ko na to sa AI. Something, kailangan to mag-create na something hindi pa nagagawa nito. Kaya, or pwede rin siya maging tool para maging reference mo, pero gusto mo pang i-improve better than AI can do. Sa tingin ko, mas kasi ang mastery ng AI artist, yung image making mismo. Yung image making, di ba? So parang baka makakat tayo kasi parang feeling ko magiging more experiential based yung artworks na magbubunga from AI. Kasi yun yung hindi magawa ng AI for now. Di ba? Pero di ba, after nga ng AI kasi nagkaroon na ng conceptual art, yung mga idea na ay after ng camera, di ba, nagkaroon ng conceptual art sa idea na mismo yung art. Yung ganun the art is the idea, diba? The art is the idea na nga mismo eh. So feeling mo lalaganap yung ganun? Or baka mayroon pang i-evolve pa. Hindi mo yun pa nga hindi pa natin alam kasi kasi nung panahon na mga isipin mo, nung panahon nila Caravaggio, kaya ba nila i-fathom kung ano yung conceptual art? Hindi, di ba? Para sa kanila, yung concept is something na i-illustrate mo, gagawin mo from your hands, ika-craft mo, then yun yung conception, yun yung concept. Yun mismo. Hindi nila kaya i-fathom yun na nag-evolve siya into something na invisible, di ba? Na gano'n. Yung idea na... At the same time, tayo, hindi pa natin alam kung ano yung i-evolve pa nun. Or is it actually an evolution or baka iba pa? Hindi natin alam, di ba? Pero hindi natin matatanggal na yan eh. Ang ganda na masyado eh. Talagang ma-incorporate at ma-incorporate yung AI. Ma-incorporate siya eh. Nandiyan na siya eh. Para siyang Facebook eh. Sino yan? Si Nicole. Ay, Nicole. Takot ako yung may kamay eh. Ayos yung yung akit bahay, nagsususi. Civilized. Pause muna tayo. Sige. We're back. Hi, we're back. So, AI de las alas. AI de las alas. AI de las alas. Visit ang dad joke ang puto. Tawa naman siya. Natawa rin yung sa'yo. Ikaw rin, tumawa ka rin. AI de las alas. Gago. Yun ang bago. Ay, may Journey account ka? Wala pa, ikaw. Gawa tayo ng AI version ni AI de las alas. Si AI de las alas. Tapos gawin natin siya ng Instagram account. Sa phone mo pwede kang gawa ka ng sa Dali, kahit sa Dali account. Yung Dali, maganda rin yun eh. Gawa tayo ng Instagram profile na parang si AI de las alas yun. Mga peking buhay, ganyan. Diba? Diba may nakikita akong ganun sa Instagram, mga fake na AI pala sila. Pero at first glance, parang, uy, gago totoong tao. Tapos pag tinignan mo mabuti yung mga environment, AI. Sobrang blurred na parang alam mo digitally, alam mo yung AI ngayon, nagpo-focus siya sa hyperrealism. Oo nga diba? Yung katulad sa inyo na oo nga. So baka hindi rin ma-affect. So, pwedeng sa yun. Kawawa yung realism, no? Yun yung laging graphic artist. Feeling ko sila yung most affected sa ganun. Pero, I mean, yung isa pa sa nature ng tao is yung madaling mag-adapt. So, in anyhow, mangyari man yun, a-adapt pa rin na tao na magagamit niya yung tool as is, pero nandiyan pa rin presence niya in terms kung, di ba, kung paano tutulong yung AI art para sa profession niya or whatsoever. Ayun na nga. Tama naman. Kasi zone out ako. Pero naalala mo yung mga panahon natin na nung college tayo, pagandaan ng camera.
ng DSLR. Hanggang alam mo yung gamit kong camera sa buong photography class? Yung spy? Yung Holga. Puta, napwisit si Sir Balde. Anong judge ko dito? Walang single aperture. Tapos walang ISO. Ay, gets mo? Oo. Film yung ewan ko, ba't pinasa? Pero yun na nga, di ba, yung camera na yun, dati usong-uso DSLR. Kala natin mag-ano pa yung tipong magiging sobrang uso. Hanggang nauso yung phone camera na lahat, Ay, oo. Di ba? Dun yun ang ginagamit. Kumbaga lahat ng normal na tao camera. Para sa'yo, quality over convenience. Convenience ang nananalo Convenience siya, oo. Di ba? Mas mananalo talaga convenience yan. Convenience ang mananalo over quality, di ba? Like for example, lamang sample. Yung mga SLR noon, parang natabunan sila ng mga instant camera. Oo. Na click di ba? Point and click. Tapos hindi papadevelop. Compared sa kailangan mo pang i-adjust yung mga kung ano-ano. Oo, ngayon yung instant na lang yung sa iPhone. Kaya alam mo, AI magtatagal kasi yung convenience factor niya, dun siya nag-re-rain. Diba? Ganun nga, Speaking sa camera, di ba, ngayon, ginagamit na nila software sa iPhone, kasi di ba, kailangan, gusto ng mga tao makukuha yung magandang photo ng moon, pero technically, hindi naman kaya ng most na phone, kaya ginagawa nilang software. Ay, oo. Yung Google. Yung phone ko. Pwedeng maging ganun din yung yung AI art. Oo. Picture ko yung night sky. Puta, wala namang between, di ba? Nagkaroon ng between. Mas bilang, puta, ba't may between, gago? Di ba? Pero parang mas software siya mas pine-prefer ng tao yung lie. Oo. Kasi yung reality. Connected pa rin siya sa AR. Sa AI. Kasi ganun yung pinoportray ng AI Para mas maganda, mas prefer natin yung magandang lie kesa yung pangit na katotohanan na boring. Di ba ito is iPhone saka sa Google phone mo? Yung iPhone, alam mo bang yung mga negro doon pumuputi? Sa hindi. Kaya yung reklamo nila. Hindi narinig ko sa podcast. Reklamo nila yan. Hindi siya true color. Balance sa skin. Unlike sa nila. Google phone yung totoong kulay nila. Yung pala, kasi may tina-target market ng iPhone dito sa Southeast Asia na gusto natin pumuputi tayo. So, majority ng software ng iPhone or yung software talaga ng iPhone, pumuputi yung tao. So, depende pa pala yan sa variant na bibilin mo. Yung variant. Sa iPhone daw madalas. Pero sa Google phone, true color. Kasi yung Google phone, meron silang mali mo, yung Google phones pala racist. Na-identify nila agad. Okay. This guy. Taga-Sudan to. Alam na yung settings. Okay, ito yung settings. This is from Nigeria. Nigeria. Ayan na. Nakita ng camera singgit. Yan nga. Paputayin natin to. Singgit. Gusto nito pumuti. Point! Kahit ang puti-puti na. No? Oo. Sa atin sa Pilipinas rin ganyan yung Korea, South Korea. Puputian yung beauty trend. Yung gusto ko sa Google phone honest sa kulay niya. Totoo ba yun, Lab? Mas maganda yung camera ng Google kaysa sa iPhone. Wait. Nag-ML. Nag-ML yung dalawa ba yan? So ano pa ba? Ano ba bang wala, tinutuloy lang natin tong usapan na to. AR yung topic namin Wala, tuloy-tuloy yan. Paganda yan sigurado. Mas lalo natin siya pinifeed ng idea. Mag-adapt sa technology. Oo. Hindi sa atin, Hindi ka naman mag-move backward Kailangan mo mag-move forward along with the technology. So, kailangan mo mag-adjust. So, sa tingin mo, eventually, yung AI kaya niya i-replace yung reality? Pwede. Simulation. Masyado namang masyado nang hikitok yan. Matrix. Yung mga ganun yan. Nandun ba tayo? Earth is flat. The Earth is flat. It's a simulation. Hindi nawawala yung artistry ng
old or ng classic art. Like, like sa painting or sa, 'di ba, ngayon bumabalik na ulit yung mga film photography. So, nakaplaka. Oo. I mean, kahit naman nag-evolve yung technology, meron pa ring few people na parang yun yung nagiging passion nila. Nostalgic. Kasi yung tao, natural sa atin maging nostalgic rin eh. Kaya, magiging niche yung market, pero andyan sila, hindi siya mawawala. Maliban rin sa nostalgia, iba yung feeling na you own something na nasayaw physical na parang cassette, kaysa yung parang digital lang nasa ano mo lang, 'di ba? Iba pa rin yung so 'di ba, parang same goes sa art rin. Iba pa rin yung binibili mo yung art kaysa yung ano siya. Nagma-materialize yung art yung mismo yun. Bibili mo siya. Kaya yung NFT medyo parang hindi siya tatagal. Hindi, bumagsak na siya ng bumagsak. 'Di ba? Dami na nalugi ng million dun eh. Yun nga. Kasi dapat kung bibili mo yung artwork, hindi dahil sa tataas yung value niya. Dahil gusto mo, di ba? Oo. Kahit bumaba value niya, gusto mo pa rin siya eh. Yun yung idealistic. Oo. Pero alam naman natin na sa market, kahit dito sa Philippine market, hindi naman ganun yung katotohanan. Hindi. Ayan na tayo sa topic. Napaka-hindi. Pero meron pa ring fraction in terms of realism ng AI, no? Ano yan? May fraction pa rin. I mean, yung iba okay, yung iba hindi. 'Di ba may mga nababasa ko na mga artist na hindi, alam mo yun, hindi sila masaya with AI. Na parang feeling nila ma-replace or it's a fake art kapag ginamit mo yung AI. So ano sa tingin niyo yung ano dun? Fake art. So kami na gumagamit ng reference sa nagaling sa photography na fake rin ba yun? Parang gano'n rin naman kasi mangyari dun, di ba? Gagamitin mo siya sa reference. May opinion ako dyan. Ano? Para sa akin kasi yung art, yung hindi yung product eh. Oo. Yung paggawa ng art. Isa na rin yun, yung art. The process. So, para sa akin, hindi naman ako natatakot sa AI art kasi para sa akin, wala siyang process eh. Oo. Yung process niya is yung user nag-enter ng mga di ba? Oo. So, kailangan mo siya pag-isipan paano mo siya gagamitin as a tool. Yun na lang yun eh. Pero iba pa rin kasi yung nasa studio ka, tapos nagpipinta ka, tapos biglang may pumapasok sa'yo na flow. Yun yung hindi kayang i-replicate. Hindi siya ma-replicate. Oo. Kasi, di ba? Yun yung limitations niya. Isa lang siyang sobrang galing na artisan. Oo. Artisan siya. Pero, ayun na tayo sa mga definition ng artist. Pero hindi siya artist, patay tayo. Sensitive ko sa pag-usapan. Wala, si AI, every second gumagawa ng art. Oo nga. Yun ang artist talaga. Hindi nagpapahinga 2 weeks. Wala. Hindi na de-depress yan. Yun ang hindi na de-depress. Yun ang makina talaga, di ba? Oo. Pero hindi pa rin naman kayang gumawa ni AI kung walang tao, right? Unless kung talagang sobrang high-tech na naaabot na siya sa point na kaya niyang, alam mo yun, talagang robot na siya na may self. Wala, meron na siya consciousness. Consciousness na. Terminator level na. Ex machina. or tulad nga doon sa sabi ni XP na, yung nagsimula ng topic na ito, yung article na AI curation, na generate nila AI art. Parang ganun eh. Diba? Curated by AI de las Alas. AI de las Alas. Yun yung title ng episode. AI de las Alas. Pwede. So, madadagdag ka pa ba? Kunin na si AI na Nag-guess. Guess natin siya. Pwede. Labo. Wala na. Napiganan natin AI. Kailangan nyo kasi ng, guest na someone who's using AI sa profession niya. Like, graphic artist, kung paano nila, alam mo yun, ginagamit yung tool. Ako so far, hindi ko pa naman nagamit.
Pero kasi wala kasi yung, hindi ko Sa pa alam phone. paano gamitin eh. Sa phones, DALL-E. Try mo DALL-E. Kasi may payment pa siya, di ba? Kaya, Wala, may mga DALL-E, wala? May alam ko lahat sila may parang free na 40 na generate eh. Pero alam ko yung sa Midjourney may kailangan ka pang Bayaran? Ngayon yata. Kahit na hindi ko alam. Tinamad ako nung binabasa ko yung Yung ChatGPT na lang, for example. Kasi, I mean, sa ibang part naman ng art, sa writing naman, anong naitutulong niya, di ba? Oo. Nako, ang daming sinabi ni Philip dyan. Hirap kasi sa write-up naman, pagdating sa AI, yung lalabas pa rin ata siya na sa plagiarism, I think. Hindi ko sure kasi hindi man ako. Kesa except kung sa'yo nang galing yung idea tapos pina-organize mo lang sa ChatGPT. Di ba may grammar, gano'n. Di ba ginamit natin last time yun? Yung ChatGPT. Oo nga. Kasi may mahirap na may dalawang aspects kasi yung pagsusulat. May creative side tapos may technical side na kung paano mo siya i-weave. Oo. Technical. Ako, kaya ko yung creative side, pero pag i-weave ko na nabuburingan na ako, tapos parang paulit-ulit na yung ginagamit kong sentence structure or positioning. So parang nakakatulong yung ChatGPT in a way to sa kung paano niya lang i-weave yung ideas. So nagagamit na, nasusubukan mo pa rin ngayon yung ChatGPT o last time lang? Yung last time lang na yan. Hindi ko pa ginamit since then. Introduce mo kayo. Lalo yung mga haba magsulat. Ano na? Hindi, iba-iba. Pwede, hindi naman. Kung kunyari, di ba, sa thread nga ni Mars, may isang, ayaw nila basahin. Ngayon, ginawa ng isa, kinopya niya lahat yung sinabi ni Mars, tapos nilagay sa ChatGPT, tapos bigyan mo ako ng summary. Talaga, meron? Translate ng ChatGPT sa ilang sentences lang, or isang paragraph. Yun yung isa pa sa mga use ng ChatGPT, makakuha mo yung summarization ng sinabi ni Mars. Ang haba niya kasi magsulat naman sa totoo lang eh. Pero ako natapos ko. Pero nga, yung sinabi ng ChatGPT? Sige nga. Hindi ko alam. Ang layo eh. Pero Tagalog. Pero Tagalog? Oo. Ang layo na rin kasi kaya hindi ko makita eh. Pwede mo gamitin yun eh. Hinala ko ang tamad kang basahin. Tapos, alam mo parang sa Iron Man, yung parang butler ni Iron Man na robot. Parang gano'n, na parang bigyan mo brief, brief summary ng ilang pages na to. I-explain niya sa'yo. Maganda rin eh. Pwede rin gawin yan sa ChatGPT. Copy paste mo lang yung lahat na yun. Bibigay niya sa'yo yung summary. Medyo harsh yung pagkakasabi niya doon. Lalagay niya sa ChatGPT, can you make this friendly? Pwede. Or it doesn't sound like sarcasm or what. Pwede. Diba? Ayun, no. Sana pala alam ni Marius yan. Ay, balik na tayo sa topic natin before. Oh, no. Maganda talaga kung mag-guest natin siya. Maganda sana pwede naka-video call para naka-conference, tapos pwede siya mag-reply. Yun na nga eh. Kung papayag siya. Itong third input, specifically siya for phone. Ayan Ayun, no. Sabihin natin siya kung gusto niya. So, kailangan natin na isa pang Type-C to Type-C. Type-C to Type-C. Which is wala ako. Bibili ka na naman sa nun eh. Sasagutin ba ni Marius yung tawag? Yung tanong. Tingin ko naman sasagutin niya ako. Hindi, ewan ko kasi eager rin siya mag-explain na karan eh. Siguro bigyan pa natin mga 1 week bago siya kahit ilang araw. Oo. Kasi platform rin naman to eh. Kahit kalokohan. Maganda rin yung madedefend niya yung sarili niya, di ba? Kasi iba yung ngayon nagsusulat ka, iba yung nagsasalita ka. Pag nababasa mo, walang mukha eh. Ikaw, i-judge mo na agad eh. Sinasabi ko lang, ito yung consequences niyan pag inano natin si Mario sa is pwede tayong ma-label as enabler. Alam mo nyo naman yung generation binibigyan nyo ng platform. Pero, okay lang eh. Ganun talaga. Ganun ang discourse. Diskurso eh. Mas healthy siya kapag merong
conversation, may back and forth conversation rather than you just saying what's on your mind tapos hindi mo maririnig yung feedback or rebut nung taong pinag-uusapan nyo. So I think healthy yung conversation na ganun. Kaya diba? Ano sa tingin mo, Lab? No comment. Tulog ka na. Kasi baka Nakatulog ka. ako kakagising ko lang eh. Hanggang maging legend na. Legend. Ilang star pa bago maging legend ka? Yan. Ay ko pa. Hello. Nag-break na kami. Galing kami 7-Eleven. Yata. Oo. Hindi, mini-stop. Ay, Uncle John's. Uncle John's. Tangina. Ang pangit ng logo ng Uncle John's. Ba't gano'n? Hindi. Totoo. Ang ganda ng logo ng mini-stop eh. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng typeface. Ang ganda ng... Alam mo kaya ginawa Bakit? para pag-usapan sila lang. Hindi. That's a chicken. Dahil sa chicken? Kasi diba yung nauna, yung chicken. Uncle Joe. Maganda na sana yung idea na, uy, astig, yung chicken yun na muna, pero yung logo pangit. Parang Padcore. Bakit ang logo? Pangit na sa Padcore. Tapos na yun eh. Tapos na, pero yun na nga. Pero yung kinuha daw nilang nag-design nun talagang yung nag-design daw ng UST. Seryoso? Oo. Ibig sabihin, magaling talaga siya. Siguro tinamad lang siya. Eh, nag-viral eh. Wala, sunog siya. Sinadyan niya yun, Charlie. Si mo 3 million? Mababa yung bayad. Hindi, 3 million? I mean, baka kasi kaya niya, kailangan mo siya i-mic. yung budget, diba, sabi nila 3 million. Pero yung totoong binayad sa kanya, magkano lang? Ay, pwede. Baka nga siya rin mismo nagulat eh. Pero baka hindi siya pwede magsalita kasama sa contract niya. Sa NDA yun eh. Na. Sigurado, kontrata. Oo nga. Pagdating sa kanya, may bawas. Benefit of the doubt tayo. Hindi, usually ganun naman sa mga company, di ba? Sa art nga, di ba? Hindi natin alam kung nilagay natin GE. Ay, oo nga. May mga patong pa yan. Pala, no? May mga patong pa yan na hidden eh. Pwede. Naabot sa art ulit. Ay, yung gumawa po ng logo. Pagcore, pwede ka. Alam mo yung UST logo ng Flames? Siya yun? Oo, siya. Okay naman yung logo na yun. Okay naman, oo. Ganda nga eh. Baka pinagtalipan mo na. Oo, kasi parang commission eh. Wala kang gana. Well, sa bagay, commission naman lahat ng logo. Pero baka wala siyang pake sa Pagcore. Siyempre, paycheck yan eh. Tatanggalan mo ba? Ano niya lang yung consistency ng logo ng mga gobyerno. Ah, Bilang ganito yung mga logo ng gobyerno, baka dapat huwag nating masyadong galingan. Pwede. May standard eh. Para naman, di naman ma-left behind yung iba. Bawal natin gandahan. Bawal gandahan. Naranasan na rin natin yan kahit sa mga plate eh. Oo. Sino yung subject? Si ano? Sige, balik na rin natin yung painting. Bagong painting Mukha na siyang painting landscape siya ulit. Seascape parehas. Binaliktad lang. May ganyan tayong classmate eh. May present siyang painting sa dalawang painting yata yung ibibigay. Present niya muna, tapos naghintay siya 11 minuto. Tapos binaliktad niya yung painting. Dalawa na yung painting na napasa niya. Madalas yung sa landscape na subject eh. O kaya FDR, freehand drawing. Kasi pwede mo madayain. Sabi, ma'am, abstract po yan. Ma'am talaga, sinabi niya. Abstract na subject. Oo. Naalala ko pa nung yung subject ni Ducat. Oo. Magbanggit pa tayo mga pangalan. Okay na yun? Parang surrealism yung Puta, hindi ko kasi gets. May model. Nag-drawing ng gripo. Surrealism gripo yung model. Hindi kasi may model kami, di ba? So, dapat surrealism na based pa rin doon sa figure. Sa form, figure, everything ganun. May mga nagpasa ng si Paul. Nagpasa siya ng waterfall. Oo, may gripo, ganun. Kasi blue lang yung tsaka white, ginanyan niya lang, iba't ibang angulo. Hindi ba pinagtitripan niya lang? Hindi naman. Tamad na. Pinagtitripan na namin. Wala na eh. Wala na kaming drive. Pero, in a sense na parang natuto tayo sa mga angulo dun eh. Ang laking tulong ng subject ngayon para sa akin eh. Bumulis tayo gumawa.
Lahat naman ng bagay, ano yan? Kasi 30 drawings. Good night. May consent. Ilan days kayo doon? 9 days. 9 days. 9 or 10. Pwede na. Gusto mo sumama, no? Airplane na sila eh. Kahit So, hindi pwede kasi, may pasukan na ng kids. Ito kami munang Ilomoka, tapos Orange Project, tapos Sikihor. Yun. Dadalo kayo sa mga gallery. Yung sa, Ilomoka, Iloilo. Maraming galleries din, di ba? Sa Bacolod. Tapos Bacolod sa Orange. Yung nag-show last week din, ang dami nila. Ang ganda ng space nila. Pag pumunta ka, makita mo, para siyang Cubao Expo times 10. Yung Orange, yung gallery. Hindi kasi yung lugar nila, may teatro sa gitna, may iba-ibang bar sa gallery. Parang 5 yung gallery na nandun. So may scene rin sila doon. Eksena, oo. Stiga. Community ng lahat ng klase ng art. Parang Nandun yung sa film, tapos nandun din yung isang ground lang siya for mga tattoo artist, tapos sa visual gallery. Iba-ibang type ng gallery pa nandun. Film, nandun din, mga local films. Mga bar na gallery, gano'n. May mga rin. So parang, Tugtugan. Parang siyang expo na sobrang laki. pero lahat magkakakilala kasi syempre isang lang, isang city lang. Ang ganda ng punta ka. Kaya nga eh. Tapos, magdamag na inuman. Yeah. Grabe, dapat, hindi ka na pala umiinom, no? Hindi. Kasi manginginom to si Mikay eh. Malakas pa uminom sa ibang Si class. Enzo kanina lang mo dun para Oo. makita natin kung gano'n talaga siya. Ang lakas sa mga tao uminom dun. Patapos ka pala ng bote mo, inaabotan ka na. Iba-iba pang klase. Oo, iba-iba. Parang sa lahat ng probinsya, ganun. Napapahamot ka na lang eh. Wala kasi silang ibang enjoyment, yun lang. Pag-drop ka na. Hindi, I mean sa amin. Pero si Sarah galing Kasi talaga sa matagal probinsya. yung oras eh. Oo. Technically. Ay, Lalo na kababayan. dati, wala na, hindi naman uso yung mga cellphone dati eh. Kung walang ginagawa, inom lang sa kanto, gano'n. Tagal oras dun. Ay, kababayan, nanalo ba sa sabong ang manok mo? Joke lang. Hawak na bayong na. Gag. Dito tayo mababash eh, kay XP eh. Joke lang. Joke lang, gag. Di ba pag galing probinsya may bayong? Stereotype niya. Oo. Probinsyano, gano'n. Uy, wag ka Joke lang, nagagalit gagi. si Sarah sa ganyan. Nakakatawa pero joke lang. Eh kasi yung stereotype sa mga Filipino film dati. Eco bag na yung dala na. Medyo sala na. Hindi na ba yun? SM. May SM na kasi. Kasi may mga SM na sa maano eh. Oo, yung mga free sa SM. Hindi naman sila rin. Gag. Yung kababayan nyo, ganyan no. Eco bag na. Andun yung panabong na manok. Nag-iisip ng gano'n eh. Hindi ba kasi sa pelikula dati ng mga FPJ, ganun. Pag sinabing nasa galing probinsya, nakabayong. Pero kasi, baka totoo rin naman. Nung panahon na yon, bayong talaga ang gamit. Oo, siguro. Diba? FPJ, di ba? Oo, yung mga FPJ, tapos may panabong na manok sa loob ng bayong. Nagugulat ko, may manok dyan. Yeah, Nalulungan sa panoka. Iba nalalagyan eh yung, Ay, yung nabibili sa ano. Shopee. Parang eco bag na malaki na may zipper. Yun na yung mga dala. Di ba? Ay, yung parang plastic na ano. Oo nga. Upgraded na. Bayong pa rin itsura. May AI art na design. Oo. Saya mo ha. Pag mga ganyan topic, talagang ang saya. Ay, kababayan. Kamusta si Ating? Pero kasi di ba ganun yung mga probinsyano sobrang magkamustahan sa mga pelikula. Yung kulturang ganun na Sa pelikula lang. Oh, pero Malay mo. malay ko. Ganun pa rin?
Di ba? Kasi wala silang, alam mo yung parang tingin ko nga rin kasi wala sila masyadong hobby. Lalo sa Bicol, na, sasabi ko rin, na parang, Bicol ka, di ba? Yung, sa mother side ko, yung parang talagang hobby nila, mag-usap lang talaga magpag-usapan nila yung kapitbahay nila, pag-usapan nila, kahit na pag-usapan nila yung kahapon, pag-usapan nila, kahit na pag-usapan nila last week, pag-usapan nila. Ulit-ulit. Okay, oo ka na lang eh. Tunog racist pero may katotohanan kasi totoo naman na matagal pumunta sa nila SM. Wala nga naman gagawin, di ba? Oo. Ano yung gagawa eh. Kaya peaceful dun eh. Pag-uusapan mo lang yung kapitbahay mo eh. Yun yung pinakamalalang bagay na pwede mo gawin. Ito nangyari pa rin naman yan kahit dito eh. Yun, no. Dito medyo evolved na. Kasi mga nagmamarites dito, galing na sa probinsya. wala. Galing na yan sa isang galing sa probinsya. Wala na sila mamarites doon, lumipat na sila dito. Tapos nagkahawaan niya. Change na location. Change server. Lipat server. Diyan pumunta ka sa diyan sa mga... Lipat server. Halos lahat diyan, puro Bisaya. Pag gano'n talaga, pansin ko. Kayo ba? Kayo Ilongga? Ganon. Hindi ako ganun eh. So, aminado ka gano'n yung mga ganong Ilongga? Hindi ko alam. Siguro Ano to? City center na kasi kami. Tapos parang siguro yung mga matatanda, ganun. Pero yung mga ka-age, mga millennial Gen Z, hindi. Mas wala silang pake sa ganun eh. Sa bagay. Generational. Mga generation namin, parang gadget na. May mga gadget na nun eh. Bira nga lumabas. So, tayo yung henerasyon ng Counter-Strike eh. Saka Red Alert. Yun yung natin, social natin eh. Ano ba yung topic niya? Wala, yung bayong. 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 Ano maisip? Dati pa po-post na kasi yung iba sensitive eh. Okay lang. Hindi naman. Ano yan? Sa kanila lang naman yan magiging sensitive. Tsaka totoo naman na nangyayari. Mga galing, ako nga, galing naman ako sa probinsya. Ako din naman. Tsaka yung Alam mo yung na-offend lang ng mga ganon, yung mga guilty. mga taga-probinsya, tapos nandito na sila. Tapos parang ayaw na, diring-diri na sila doon. Yung mga ganon. Parang hindi na nila ina-acknowledge na taga-probinsya sila. 1 week pa lang nandito, nagtatagalog na, hindi na anong magbisaya. Kulot yung Tagalog. Kaya na, halata naman na Bisaya. Promise. galing na po yan sa sa mga galing probinsya kaya hindi na offensive dapat. Ang dami akong kilalang ganyan. Halata. Kahit bisayain mo, ay hindi na magbibisaya. Nagtatagalog na. Pero ikaw ba, XP, lumaki ka ba sa Bicol o dito na? Hindi, pero every year lagi kami nandun. Dati. Pero Tagalog yata ang salita doon, no? Doon? Or iba? Sa bahay, Tagalog. Doon sa Bicolano. Paano salita doon? Mabilis hindi ko kaya mabilis eh. Silang galit lagi. Alam mo yung parang ibon na nagkasalita. Ay, as in. Parang sige pa ito. Hindi pa ako nakarinig ng Bicolano. Yung accent ni XP Marikina eh. Ay, yung may di ba? May accent yung Marikina daw eh, pero hindi ko alam. Pag si Enzo kausap ko, parang, alam mo taga Marikina si Enzo eh. At dito ba siya? Oo. May accent ng Marikina eh. Matagal ka na dito sa Marikina. May accent pa ako? Hindi ka. Putang ito. Arneo. Weird nga kasi nagpa-podcast ako daw. So, pinapakinggan ko yung boss ko. Parang lasing lagi ang puta. Alam mo sino kaboses ko? Sino? Yung stand-up comedian na nag-stand-up tungkol sa iglesia. And so, nagkaroon na ng girlfriend na taga-iglesia. Pumasok ka sa simbahan na sabi ko, cool. Uy, cool. Cool to. Narinig yun na yun. Alam ko, boses ko yun. No? Okay lang yun, dahan-dahan na parang hindi mo alam kung sabog nga eh. Ganun lang. Hindi ako sabog, yun talaga boss ko. Pang easy rock. Easy rock. Pero may mga pa yan. Meron pa ba yan mga sa mga probinsya? Alin? Yung mga sa radyo.
Sigurado meron. Oo. Yung mga nagra-radyo pa rin sa kanila, uso pa rin sa kanila kahit pa paano Sa bahay mo. Sa inyo? Radyo. Si mama. Nanay ko. Naka-radyo. Yung mga gano'n, Gano'n nanay ko. Mga matatanda talaga. Puta, una, mga taga-probinsya. Ngayon naman, matatanda yung mga tinitira natin. Hindi, kasi doon na sila sanay Ibang mga magulang, hindi naman marunong mag-Facebook, di ba? Pero masaya mag-radyo. Makikinig ka lang. Peaceful kaya. Kaya sa tenga, men. Yung hinaan mo lang naman, yung maayos sa lang. Yung tipo pag-isip sa umaga, yun yung una mo marinig. Hindi, yung mga Sunday, yung mga panglingguhan lang. You mean FM? Yung mga ano kasi. FM. Kasi iba kasi yung yung alam mo, iba kasi yung alam mo yung naririnig mong kanta, naririnig rin ng ibang tao. Sabay kayo. Kunwari, nami-miss ko nga yung NU Kasi ngayon, kaya mo na i-personalize. Personalize nga. Lahat gusto mo, pero parang ikaw lang. Wala yung feeling na Actually, naging topic yan with Netflix na binge watching. Na parang yung ibang community or ibang tao, gusto nila yung every week may inaabangan. Tapos yung isang bagsakan. Yung iba naman gusto nila isang bagsaka para hindi bitin. Pero yung benefit nung every week, parang may something to talk. Oo nga. Napag-uusapan yung episode. Anong next na mangyayari? Yung mga fan theories. Yes. Kasi napag-usapan nyo na yung buo. Ito yung ending. Grabe yung ending, no? Kasi pangit din sa yung isang May bagsakan. mga mag-jowa nga, nag-aaway dyan Oo. Parang, napanood mo na? Ako, kami. Hindi namin kaya manood ng series Ganun kami. Hindi kaya hindi ko na tinapos yung Money Heist. Tinapos mo na kasi pag ako nanood, isang upuan lang. Ako kasi na-enjoy ko yung Dinadahan-dahan. Ang tagal nito manood. 3 episode a day. Diretso. Hindi ko. Ikaw rin. Ako nga kahit tag 2 days. Hindi ko tutulugan yan Yung pangit din kasi sa yung isang bagsakan din alam mo yung spoiler, yung mga nangi-spoil. Sobrang bilis nun Parang makikita mo lang sa social media, ay tangin na ganun ba yung nangyari. Dati masaya pag pinalabas yung Lost, parang anong nangyayari next week? Di ba? Saka alam mo yung era nung Game of Thrones, na parang magsiset pa sila ng isang parang party para manood sila sabay-sabay. Kasi yung season, inaabangan nila. Yun naman per season usapan. Pero masaya. Oo. Per season yun Per season. Maganda yung Game of Thrones kasi nasubaybayan mo siya per season. Oo. May mga series kasi na may ending na. Hanggang sa alam mo na. Sabay kang tumanda. Pag-usapan talaga natin Game of Thrones. Wala. Example lang naman. Feeling ko yun yung isa sayang talaga yung ending na. maganda yung Sinayang nila yun Gusto niyo ba yung ending? Pangit yung ending. Hindi, syempre. Maganda lang yung gera dun sa sa House of Bolton. Yung visually magandang gera. Maganda siya visually. Pinag-effortan nila yung Pero parang story-wise, marami pang pwedeng maging maganda Hindi sila nag-focus sa yung story. Sa political story nung tawag dito? Love story sila nag-focus na Oo, tsaka dun sa kasi sa book naman ang love story talaga talaga nung story is yung Di ba sa book, yung focus ng story is yung ice dito? Oo, yung Ice King. Yung yun ba talaga yung focus? Yun. Parang yung sa series, ang naging focus nila yung politics. Kaya Game of Thrones. Kaya nahirapan sila sa ending na ibalik kay Bran. Pwede. Di ba? Kasi parang... Yung Ice King. Yung Pueblo. Ay, ang pinatay ni Arya Stark? Ang bilis nga lang parang... Yun yung may pinakamagandang ina-anticipate mo kung ano mangyayari. Namatay lang ng gano'n na parang, bilis Oo nga. Pero sa libro si Arya talaga. Hindi umabot sa book na yun. Hindi umabot. Kasi hindi niya natapos. Tinamad na siya. 4 ata lang siya. Sayang naman, no? Kaya siguro parang ang bilis ng pace ng story. Oo, parang ang pagkakasabi nila, sinabi na lang ni George R.R. Martin kung ano yung end ng story. Pero, syempre, yung mga writers na yung gumawa. Oo. So, yun. Kaya, ang pinakamaganda pa rin na season is yung season 1 talaga. Kasi talagang based siya by book. Every details nun.
Ang ganda ng apparently. Story. Tsaka inano din kasi nila yung hype ng tao. Parang, ayun. Nawala na yung artist nung story. Commercial. Feeling ko yun din somehow. Na-affect nung reaction ng tao. Tsaka yung mga fan theory na ganyan. Oo. Na ano na rin. Pinakinggan nila. May external na input na. Tsaka kung titignan mo yung kasi nung story, di ba maraming mysteries. Parang hindi na-highlight dun sa TV series rather than dun sa book na mas ewan ko kasi mas maganda talaga sa libro eh. parang same, babalik ko sa art. Parang same rin yan pag nagpo-post ka ng work in progress. Pwede. Nakikita mo yung reaction, tapos parang na-affect yung... Nag-guide ka ng reaction. Nag-guide ka ng output, tapos hindi na minsan pangit na. Minsan, mas maganda yung work in progress. Alam mo yan? May ganun din Kaya minsan, parang kahit gusto mo na i-post, para makita yung reaction, parang, wag muna. Maapektuhan ka, hindi siya parang magiging pure para sa'yo. Or pwede mong i-post, pero wag ka magbabasa ng comment. Yun nga. Diba? Off mo yung notification. So, So what, mga kababayan? Ay, kababayan! Joke lang. Sino may bayong dyan? Gago. Baliw ito, pinapahirapan ko edit ko eh. Ay, gago. So, doon na tapusin ko na. Sige, tapusin na natin. Para mapag-usapan na natin mga iba. Yung mga bagay na hindi pwede pag-usapan sa podcast. Sige, so doon na nagtatapos yung episode na to. Sige. Ako si... Huwag na, masyado naman formal yung mga hot pa. Sige, bye. Bye. Sige, bye.